May patalim ka ba, JR? Wala kang patalim ngayon? Ito na. Kuha mga tubig, kuha ang disposable doon. Saan ako lagay? Kaya na muna. Ha? Disposable. Anthony mo pangalan dyan? Gusto ko king Junior. Ayun. Ilan taon na dyan? 111. 111 years old na po siya. Hindi. Dinadala lang siya ng mama niya. May patalim ka ba, JR? Wala kang patalim ngayon? Ito, kumain ko na. Kuha mga tubig, kuha ang disposable doon. Saan ako lagay? Kaya mo na. Ha? Disposable. Ano kailangan mo kayo ng umaga? Bangus. Bangus. Dahan-dahan lang. Ano yan? Tawag ito. Matirik. Kapon ka. Wala ka balik kapon. Ba't hindi pa kumakain ng halian? Wala pa pagkain mama mo? Wala pa. Pero nag-amusal ka kayo ng umaga. Okay. Huwag mo kaya pagkain mo. Ano, 10? 10? Sige, bumigyan kita 10. Kumain ka muna. Ang tawag na din may kumirinda ka mo. Sabi mo, tas mamaya pag may pera ka, ba't ang tawag mo yan? Kumain ka na kumain dyan. Ay mga kapobre, ito yung... Ano tawag mo pangalan dyan? Gusto ko king Junior. Ayun. Ilan taon na dyan? 111. 111 years old na po siya. So ito muli mga kapobre. Tayo bumisita ulit sa kanyang pinalalagyan dito sa bakanteng lote sa Ishine. So iniwanan ko muna siya mga kapobre para makakain siya na maayos. At medyo napapansin ko is mabait siya, tapos sinusumpong, tapos biglang naninigaw. So hindi na natin pinapansin mga kapobre dahil alam naman natin yung sitwasyon niya. Importante dito mga kapobre is nabibigyan natin siya araw-araw ng pagkain. So may time din siya mga kapobre katulad niyan, nakain siya tapos biglang natutulala. Tapos, galaw na kamay niya, may tinutusok-tusok siya, tapos, yun, susumpungin ulit, yan, katulad niya mga kapobre. So, ninais ko muna lumayo kasi medyo kanina biglang sumigaw siya. Siguro sinumpong. Kaya, inayaman natin siya na, maayos muna yung kain niya. Nakakaawat, nakakalungkot mga kapobre. So, yung time na parang may kinakausap siya sa isip, may kinakausap, tapos kakaya naman siya, tapos
galawan niya mga kapobre. So, alam mo yung ang hirap na sitwasyon niya. So, tayo na lang mag-adjust, tayo na lang mag-intindi sa sitwasyon niya. Ang malaga lang naman sa akin mga kapobre is madala ko siya ng pagkain, malaking bagay na yun. Actually mga kapobre, yung kinainan niya kahapon nilagay niya sa gate, tapos kanina mga 11, sumisilip-silip siya. So kaya nag-decide ako na baka nagutom, kaya dinala ko siya ng pagkain. Yan po yung mga kinilalagay niya kapobre, dyan siya natutulog sa inupuan niya. So walang bintana, open na open talaga mga kapobre. So kanina kapobre, medyo may kakaiba ako naramdaman. So nagsalita siya, tapos iba yung boses niya. Parang matandang-matanda yung boses niya. Hindi ko lang kinat ko lang kasi ako tumatayid yung balahibo ko. So nung tinanong ko din siya na ilang taon na siya, bigla siya ng 111 years old na siya. So doon pa lang mga kapobre, medyo kinalabutan talaga ako at bigla akong umalis at bigla siyang nakatitig sa akin. Hindi ko kinat ko na siya mga kapobre. Tapos yun, iba boses niya. So lumayo muna ako sa kanya. Ayan, tulad niyan mga kapobre, parang nai-stuck siya. May mga galaw siya na hindi ko maintindihan. So mamaya kakain na naman siya, ganun. So hindi ko na pinapansin mga kapobre, pero tumayo balahibo ko kanina. Medyo mabigat yung area, medyo parang lumulutang ako sa kinalalagyan ko kanina kahit tanghaling tapat. Kaya medyo lumayo na lang ako. Kasi pagdating kasi dito mga kapobre sa gabi, napaka sobrang dilim. Tapos may malalaking puno, malaking mangga sa paligid ng bahay. As in talaga sobrang dilim sa gabi. So natutulog siya, walang ilaw. So medyo kahit sino mga kapobre, mapuno, bakanteng lote, tapos walang ilaw. Ay nako, di ko maintindihan talaga. So sa kanya, medyo sanay siya sa kanyang sitwasyon mga kapobre, pero as long as talagang kung may tutulong na talaga ako, much better kung madala siya sa mental hospital. Kasi according po sa mother niya is talagang dinala na siya talaga doon sa mental hospital last ilang years. So medyo napabayaan, bumalik siguro, kulang lang sa financial kaya hindi na susuportan, kaya ito medyo bumabalik na naman yung sitwasyon. So bukod po sa kanyang health condition po sa mental, sa psychiatrist ba tawag dun, meron talaga siya, pero napapansin ko talaga mayroong spiritual na spiritual talaga, meron talaga. Kasi kung mental lang po mga kapobre, so actually maano mo naman yung sa pananalita, sa kilos, sa galaw, sa psychology lang, ganun, maano mo siya. Pero yung may knowledge din po ako pagdating sa spiritual, medyo iba po yung dating, iba po yung nararamdaman mo, nakikita mo sa paligid. Iba din yun yung talagang ramdam na ramdam mo. So hinahayaan ko lang, pero medyo malakas ganun. So ang importante naman dito mga kapobre is pumunta ko dito para madala siya ng pagkain, matulungan. Actually araw-araw ako mga kapobre nagpupunta ako dito sa kanya para bisitahin at mabigyan ng kunting pagkain, kasi hindi naman po ako mayaman, hindi naman din po ako mapera. So kung ano lang pong kaya, at kilala ko naman din ito, so hindi ko kayang tiisin kahit sabi mo na malit na bagay lang itong nabibigay ko sa kanya. Is importante sa akin is makapag-abot ako. So minsan din po kinakausap ko din siya kung nasa tamang condition. So minsan talagang mahirap siya kausap. So ang sinisigurado ko din mga kapobre dito
yung bawat lapit ko sa kanya, kasi hindi na iiwasan may patalim talaga siya sa paligiliran. Kino-confirm ko muna, syempre mahirap naman po yung sige ako na sige tapos yung biglang atakihin siya. So sa akin actually hindi ko iniisip mga ganung bagay, kasi ayun, umaatake na naman siya mga kapobre. So pagdating mga ganyan, dyan ako na tatakot sa mga ganung galawan niya. So yun nga po, pag may time na bibisita ako, check ko yung kung may mga patalim siya. Siyempre po, seguridad din niya iniisip natin. Pero nagpapasalamat ang mga kapobre, kasi tuwing nakikita ko siya, lagi siya nagsasabi, Kuya Jeff, pahingin pera, pahingin 10. Ang inaabot ako naman siya at mayroon naman ako kahit papaano 10. So, pambili-bili niya merienda. Actually, kahapon yung 100 na pambili kong bigas ay naibigay ko din sa kanya. So, basta pinifeel ko lang sa kanya na meron siyang kasama, na meron siyang kaibigan, meron siyang kapitbahay, at may nagmamalasakit sa kanya. Yun yung pinaka-main purpose ko, na hindi siya nag-iisa. Kasi nakikita ko talaga mga pobre is kailangan niya na may kausap para lang yung mailibang yung sarili niya, yung isip niya maiba naman. For how many years, yun nga, nakikita ko nga siya na nag-iisa lang. Sinusumpong siya mga kapobre pag once na ginagalit siya ng mga nasa paligid. So talaga na nakita talaga siya. Pero as long as mabait ka at kilala ka naman niya at babanggitin, ibig sabihin normal siya. So doon po sinasamantala ko pag normal siya, nilalapitan ko talaga siya. Kinakausap ko kung anong problema niya. At least kahit paano, hindi man sa malaking financial, at least sa advice man lang o sa pakikisama is malaking bagay na po sa kanya. So yun, hinahayaan po na natin muna siya kumain mga kapobre. Talagang hindi ko alam kung anong pwede mangyari o ano bang kinabukasan hinaharap sa kanya. Ano ba pwede mangyari soon. Naalala ko mga kapobre, since lumipat ako dito 2017. So ang condition ni JR mga kapobre is hindi ganito. So medyo okay pa siya. So nauutos-utusan pa siya. Parang si Aklas, yung isang inalagaan ko din na ganitong sitwasyon na pakalat-kalat din. So actually hindi lang ito ang sitwasyon dito sa Ishine, marami. So may mga ganitong sitwasyon sa Ishine na Manas ng mukha niya eh. ganitong sitwasyon talaga. Manas ng mukha niya. So since 17, wala ka nararamdaman dyan, hindi ba masakit ulo mo? Medyo hindi pa siya ganito katindi. Katawan mo. Ganitong sitwasyon, medyo maganda yung katawan Parang niya. namamanas mukha mo. Tapos medyo malinis, tapos nauutos-utusan mo talaga siya. So ganun din yung Aklas. Yung inaalagaan ko at binibigyan-bigyan ko din yung Aklas na yun. Masinop siya So sa dalawa pagkain. sila, actually 2017 ko sila parang nakikilala. Ito mga kapobre, talaga napakabait na bata talaga ito. So wala kang masasabi. Although medyo Kumain ka na, kumain talaga na siya dyan. na may nagagawang kalukuhan, pero intindihin natin siya. Iisang ugali nila Aklas. Yung Aklas naman talaga dati nagko-construction pa yun. Ano pinipisil ito mo? yung si Aklas mga kapobre. Yan. Pisa. So ito naman ang case niya. Okay siya. Okay yung pamilya niya. Mababait yung pamilya niya. Nanay niya. Okay. Tapos hindi mo talaga masasabi yung future o yung talagang pwede mangyari na kinabukasan o hinaharap. So yun nga, ganito pobre, ganito nangyari. Ang ganda ng ano niya. Tapos ngayon, yung sitwasyon niya mga kapobre, ano siya, biglang bagsak na katawan pero may kasamang manas. So actually medyo kinakabahan talaga ako sa sitwasyon niya, sa pwede mangyari. So yun nga, yung nanay niya kulang talaga sa financial, kulang talaga sila sa kapos na kapos talaga mga kapobre. Kaya ako yung malapit sa inyo, kung sino may pusong mabuti na gusto tumulong na
tulungan yung pamilya niya, ay pumunta lang po dito sa Ishine Community, sa Ishine Residence sa Barangay Plaza Aldea, Tanay Rizal. Pwede niyo pong kausapin ang kanyang magulang para madala po siya sa mental hospital, kasi ayun lang po talaga yung problema ng magulang niya, financial, at ang tutulong talaga kasi ako po hindi ko po kaya at wala po ganong kalaking pera o financial para maibigay talaga. So siguro sa pamamagitan ko, kung may nakapanood man dito, ay pwede po makipag-ugnayan para madala po siya, ma-check up po. Tapos at the same time yung health condition niya, alam ko po may sakit din po siya. So yun po yung kinakabahan ko talaga, na gusto ko siya matulungan sa pamamagitan ng tulong nyo sa mga nanonood. Yun, sana matulungan natin siya. Tanging magagawa ko lang ngayon mga kapobre is ito, mapakita sa inyo ang kanya sitwasyon, condition, kalagayan sa mental problem man siya o health condition. Sana matulungan natin siya. Ang mama niya mga kapobre is willing talaga ang lack of financial talaga, yun talaga magiging problema. Wala talagang financial sa pagkain mga kapobre, medyo hirap din sa dami na magkakapatid, sa mga pamangkin, sa apo niya nandiyan dyan. So I hope matulungan natin sila, lalong lalo na si JR sa kanyang condition mga kapobre.